Matthew chapter 17. Ang pagbabagong anya ni Jesus. Verse 1. Pagkalipas ng 6 na araw, sinama ni Jesus sina Peter at ang magkapatid na James at John sa mataas na bundok. Wala silang ibang kasama. Verse 2. Habang nandun sila, nakita ng mga disciples na nabago ang itsura ni Jesus. Nagliwanag ang mukha niya na parang araw at nagniningning naman na sobrang puti ang damit niya. Verse 3. Tapos nakita ng 3 disciples na kausap ni Jesus sina Moises at Elijah. Verse 4. Kaya nagsalita si Peter, Lord, mabuti at nandito kami. Kung okay po sa inyo, magtatayo ako ng 3 tent. Isa para sa inyo, isa naman para kay Moises, at isa naman para kay Elijah. Verse 5. Nagsasalita pa siya nang biglang napalibutan sila ng nagliliwanag na ulap. Tapos, may narinig silang boses na nagsalita galing sa ulap. Ito ang minamahal kong anak na nagpapasaya sa akin. Makinig kayo sa kanya. Verse 6. Nang marinig to ng mga disciples, lumapa sila sa lupa sa sobrang takot. Verse 7. Pero nilapitan at hinawakan sila ni Jesus. Tumayo kayo, huwag kayong matakot, sabi ni Jesus. Verse 8. Nung tumingala ang mga disciples, wala silang ibang nakita kundi si Jesus. Verse 9. Habang pababa sila ng bundok, sinabi ni Jesus sa kanila, huwag niyong ikwento kahit kanino yung nakita niyo hanggang sa time na muling buhayin ang Son of Man. Verse 10. Tapos, tinanong ng mga disciples si Jesus, bakit po sinasabi ng mga teachers ng law na dapat maunang dumating si Elijah? Verse 11. Una talagang dadating si Elijah para ihanda ang lahat ng bagay, sagot ni Jesus. Verse 12. Pero sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elijah, pero hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang lahat ng gusto nilang gawin sa kanya. Kaya maghihirap din ang Son of Man sa mga kamay nila. Verse 13. Saka lang na-realize ng mga disciples na si John the Baptist ang tinutukoy niya. Pinagaling ni Jesus ang batang pinapahirapan ng demonyo. Verse 14. Nang bumalik sila sa mga tao, may lalaking lumapit at lumuhod sa harap ni Jesus. Verse 15. Nakiusap siya, Sir, maawa po kayo sa anak ko. May epilepsy po siya at sobrang nahihirapan kapag sinusumpong. Madalas po siyang nahuhulog sa apoy o kaya sa tubig. Verse 16. Dinala ko po siya sa mga disciples niyo, pero hindi nila mapagaling ang anak ko. Verse 17. Sumagot si Jesus, lahi kayo ng mga masasama at walang pananalig. Hanggang kailan ko ba kayo dapat samahan? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo ang bata sa akin. Verse 18. Pinalayas ni Jesus yung demonyo kaya umalis to at gumaling agad ang bata. Verse 19. Nung si Jesus at mga disciples na lang ang magkakasama, tinanong siya ng mga disciples, bakit hindi po namin mapalayas yung demonyo? Verse 20. Sumagot si Jesus, maliit kasi ang faith nyo. Tandaan nyo to. Kung magkaroon kayo ng pananalig na sinlaki ng mustard seed, pwede nyong sabihin sa bundok, lumipat ka doon at lilipat nga to. Pwede niyong gawin ang lahat ng bagay. Verse 21. Pero kailangan ng prayer at fasting para mapalayas ang mga ganitong klaseng demonyo. Nagsalita ulit si Jesus tungkol sa kamatayan niya. Verse 22. Nang nagsama-sama sa Galilee ang mga disciples, sinabi ni Jesus sa kanila, malapit nang traidorin ang Son of Man. Verse 23. Ibibigay siya sa mga tao at papatayin, pero mabubuhay siya sa 3 araw. Dahil dito, sobrang nalungkot ang mga disciples. Pagbabayad ng tax sa temple. Verse 24. Nang dumating si Jesus at mga disciples niya sa Capernaum, nilapitan si Peter ng mga collectors ng temple tax at nagtanong, nagbabayad ba ng temple tax ang teacher nyo? Verse 25. Oo, nagbabayad siya, sagot ni Peter. Pagdating niya sa bahay, tinanong siya ni Jesus,
Ano sa palagay mo, Simon? Sinong nagbabayad ng tax sa mga hari ng mundong ito? Yung mga citizens ba nila o yung mga foreigners? Verse 26. Yung mga foreigners po, sagot ni Peter. Tapos sabi ni Jesus, kung ganon, hindi dapat magbayad ang mga citizens. Verse 27. Pero, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lake at humuli ka ng isda. Ibuka mo yung bibig ng unang isdang mahuhuli mo at may makikita ka doon na silver coin. Kunin mo yung coin at ibigay mo sa collectors ng temple tax para mabayaran yung tax nating dalawa.